Para masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila, pinag-aaralan daw ng Department of Transportation na ipagbawal ang mga pribadong sasakyan sa EDSA tuwing rush hour. Sabi ng ahensya, mas marami naman daw ang mga pasaherong nakikinabang sa mga pampublikong sasakyan. Pinag-aaralan din daw ang pagbasura sa number coding scheme. May report si Dano Tingkungko. Sa araw-araw na kalbaryo na matinding traffic sa Metro Manila, may mga iniisip daw na solusyon ang Department of Transportation. Sa pagdinig sa House Committee on Metro Manila Development, una sa pinag-aaralan ng DOTR ang pagbabawal sa EDSA ng mga pribadong sasakyan tuwing rush hour. Nasa mahigit 11,000 lang naman daw ang sakay ng halos 6,000 pribadong sasakyan sa EDSA kumpara sa 1.3 milyon na pasahero ng mga pampublikong bus araw-araw. Ang aming standing vision, we move more people than vehicles. Bigyan natin ng pagkakataon itong mga bus magmula doon sa rush hour, alas 6:30 hanggang alas 8:30. Pagdating naman ng rush hour sa hapon, 2 oras na naman babiyahin nila. Unahin natin yung mga bus at public transport. Sa tingin ko po, yung kotse nagpapatraffic eh. Ang mga motorista, umalma. Sa work ko kasi sa field ako. So paano yun? Yung mga nagtatrabaho sa field work na kailangan ng car. Paano yun? Dapat siguro pag-aralan mabuti yan kasi maraming maapektuhan. Paano pang mga rush hour, gano'n, kailangan nilang sasakyan. Pangalawa, pinag-aaralan daw ng DOTR ang pagbasura sa number coding scheme. Ganito yun eh. Kung coding ka ngayon at you can afford, you buy another car. And then, subalit, kung hindi coding yung dalawang car, there may be tendency for other members of the family to use the car. In effect, very negligible kung meron man. I think it's just 1.17% ang nababawas. Sagot ng DOTR, pinag-aaralan na ang pagpapatupad ng isahang batas trapiko sa Metro Manila. Sang-ayon ng Automobile Association Philippines sa pagbasura sa number coding scheme. Pero kung ipagbabawal ang mga pribadong sasakyan sa EDSA, dapat daw ay may malinaw munang alternatibong ruta. Kunyari, sa Makati ako magtatrabaho. Sa Quezon City ako nakatira. I'm a young executive, so dinadala ko ang kotse ko, no? Hindi naman ako pwedeng pumila ng napakahabang pila doon sa MRT, no? At saka ang bus naman, ang hirap din makakuha, no? So anong alternative ko kung hindi ko dadalhin ang kotse ko? Dano Tingkungko, GMA News.